Heto pang fake news. Kumakalat online ang video mula sa China kung saan sinasabing pakay daw nating manggulo sa pinag-aagawang teritoryo. Nasa frontline ng balitang yan si Elaine Fulgencio. The Philippines plans to stage a conflict near Huangyan Island in the coming days, orchestrated by Atenito, an NGO funded by the American and Philippine governments. Their goal? To film Chinese ships pushing them out. Ito ang kumakalat na video ngayon sa social media platform na X. Post yan ng isang account na Media Unlock na binubuo raw ng mga Chinese journalists. Sa video ng exclusive report kuno, nabanggit ang gagawing ikalawang civilian mission ng Atenito Coalition na pinondohan daw ng gobyerno ng Pilipinas at Amerika. Ayon sa video, pakay lang daw ng naturang misyon na manggulo at galitin ng China. To provoke a response, either with water cannons or warnings. It's all staged for the cameras, aiming to capture global attention. Pero lahat ng yan, tinawag na fake news ng Atenito Coalition. Yan na naman yung ating mga kapitbahay na nagkakalat ng misinformation, disinformation. Ginagaslight tayo doon sa kwento. Klaro naman sa atin kung sino ang nanghaharas, sino ang nagwa-water cannon, sino ang nagmimilitarize ng ating West Philippine Sea. At napakahalaga na tayong mga Pilipino ay hindi tayo magpapadala doon sa mga ganong fake news. Nanindigan ng grupo na lehitimo ang kanilang gagawing paglalayag sa Panatag Shoal na sakop ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Ang tanging misyon lang naman daw, makapag-abot ng tulong sa mga mangingisdang Pilipino roon gaya ng pagkain at gasolina. Hindi po natin balak makipagpatintero sa mga Chinese vessels. Kinontra naman ng Philippine Coast Guard ang pagtawag ng naturang Chinese report na Philippine and US government-funded NGO ang Atenito Coalition. Linano nila to on their own, and this is not actually sanctioned by the Coast Guard or the National Task Force West Philippines. Aabot sa 200 volunteer at mangingisda ang makikiisa sa regata o paglalayag. Sakay sila ng 5 commercial fishing vessel at 100 maliliit na bangkang pangisda. Kahit hindi kasamang nag-organisa, magde-deploy pa rin daw ang Philippine Navy at PCG ng mga sasakyang pandagat para bantayan ang civilian convoy. Lalo't may mga na-monitor na raw na di bababa sa 37 barko ng China sa Baho de Masinloc. Nagbabalita mula sa frontline, Elaine Fulgencio, News 5.